Ngunit walang idea si Catherine kung sino ang bibili sa kanya ng napakaraming rosas. Baka si Darius. Napangiti siya nang maisip ang bagay na yon. Susunduin siya nito ngayong gabi. At ang kanyang matalik na kaibigan na si Lily ay darating upang ayusan siya. Tumingala si Catherine mula sa kanyang mesa at ngumiti nang makita niya si Darius na papalapit sa kanya. Sino ang pumili ng mga bulaklak na ito? Tanong nito sa kanya. Nagsalubong ang mga kilay ni Catherine sa pagkalito. Akala ko, hindi ko alam. Ang ngiti niya kanina ay unti-unting nawala nang mapagtantong hindi galing kay Darius ang magagandang bulaklak na yon. Anyway, chinecheck lang kita kung okay ka sa date natin tonight. Alam ni Catherine na wala siyang nararamdaman para kay Darius. Ngunit hindi niya maaaring tanggihan ito. Bahagya siyang ngumiti kay Darius. Lumapit si Darius at hinalikan siya sa noo. Bahagya siyang namula nang maramdaman niyang nakatingin sa kanya ang mga staff ng opisina habang papalayo si Darius. Naging mabagal ang oras sa opisina ngayon. At pagsapit ng alas 5 ay nag-sign out si Catherine at umuwi para maghanda sa gala. Binuksan niya ang kanyang pintuan at dumiretso siya sa banyo upang maghanda. Alam niyang wala na siyang maraming oras at alam niyang darating na rin si Lily. Pinasadahan niya ang sarili sa tubig at hinayaan ang tubig na dumaloy sa kanyang buhok upang mabasa ang kanyang katawan. Pagkatapos ng ilang sandali, kinuha niya ang kanyang malambot na tuwalya at ibinalot ang sarili sa loob nito. Tumunog ang doorbell at dumungaw siya sa bintana ng kwarto niya. Nakita niyang nakatayo si Lily doon habang hawak ang isang box ng makeup. Nang sandaling bumukas ang pintuan sa harap, ay inatake siya ng kaibigan sa yakap. Dahilan para mawalan siya ng balanse at napaupo silang dalawa sa sahig. Catherine, let's get move on. Malilate ka na. Sigaw ni Lily at hinila si Catherine na tumatawa pa rin. Ilang minutong nakaupo si Catherine sa harap ng tokador at nang hinayaan siya ni Lily na tumingin sa salamin, ay hindi niya napigilan ang mapasigaw sa tuwa. Meron siyang dusty pink na eyeshadow. Ang kanyang pisngi ay kinulayan upang gawing mas kitang-kita ang kanyang cheekbone at ang kanyang mga labi ay binahira ng napakarilag na hubad at ang kanyang buhok ay bahagyang kinulot. Tinulungan siya ni Lily na isuot ang kanyang damit at habang nakatayo siya sa harap ng salamin ay hindi siya makapaniwala sa ganda niya. Ang kanyang damit ay akmang-akma sa kanyang katawan at naramdaman niyang para siyang isang prinsesa. Kasabay ng pagtunog ng kanyang mga heels, tumunog ang doorbell at si Lily ang tumakbo pababa ng hagdan upang papasukin si Darius. Ang disenteng pagbaba ni Catherine sa hagdan ay kasing dramatiko ng nakikita mo sa mga pelikula. Napaawang ang bibig ni Darius at pinasadahan si Catherine ng tingin habang maingat itong bumababa sa hagdan para salubungin siya. Napakagwapong tingnan ni Darius sa suot nito. Ngunit hindi tumugma ang damit nito sa kurbata, tulad ng ginagawa ni Jason noon. Sa halip ay berde ang kurbata nito at hindi ito bagay sa damit nito. Ngunit hindi niya iyon pinansin. Sumilay ang mga ngiti ni Darius nang makalapit siya kay Catherine. You look stunning, Catherine. Nakangiti nitong inabot ang kamay at nag-iwan ng magaang halik sa ibabaw nito. Salamat, Darius. Nakangiting sabi ni Catherine. Makalipas ang ilang minuto, ay nagpaalam sila kay Lily na nagbigay ng kindat kay Catherine bago ito sumakay sa sarili nitong sasakyan. Awkward ang biyahe, papunta sa venue ng gala. Sinubukan ni Darius na magbiro, pero minimal lang ang comic talent niya. Nang huminto sila sa magarbong hotel, nakahinga ng maluwag si Catherine. Dahil ang pag-iisa sa kotseng iyon kasama si Darius ay nakakapagod. Nang makita ng mga gwardya ang kanilang imbitasyon, ay agad silang pinapasok. Ang bulwagan ay puno ng mga tao na nakasuot ng magagarang gown. Maraming malalaking ball ang naganap sa buong taon na hino-host ng kumpanya.
Naglakad sila patungo sa mga grupo ng kasamahan at pinulupot ni Darius ang isang braso sa bewang ni Catherine. Nakaramdam si Catherine ng tingin mula sa kanyang likuran, ngunit hindi niya ito pinansin. Bagkus, ininom niya ang champagne na iniabot sa kanya ni Darius. Darius, are you trying to get me drunk? Tumawa siya ng bahagya. Not really, but it's a good idea. Nakangiting sabi ni Darius. Marahang hinampas ni Catherine ang balikat ni Darius at tumawa. Maya-maya ay nagdahilan si Catherine para magpahangin. Lumabas siya sa balkonahe at tumingin sa tanawin ng lungsod. Naputol ang kanyang katahimikan nang marinig niya ang isang pamilyar na boses sa kanyang likuran. Ang ganda ng tanawin, hindi ba? Umabot sa tenga ni Catherine ang malalim at makinis na boses na iyon. Noong una, akala niya ay may maririnig siyang mga bagay-bagay. Ngunit nang tumabi sa kanya ang anyo ni Jason, nalaman niyang totoo iyon. Mabait at maganda ang pakikitungo ni Darius sa kanya. Ngunit sa tuwing hahawakan siya nito, ay wala siyang nararamdaman. Pero si Jason, kahit 2 dangkal lang ang layo sa kanya, ay nararamdaman niya ang kilig. Sa tuwing nagsasalita ito at dumadantay sa kanya, ang nag-iisang lalaking gusto niya ay tinatanggihan niya ngayon. Anong ginagawa mo dito, Jason? Sa wakas ay naibulalas niya ang tanong na pumasok sa isip niya nang sandaling mapatitig siya dito. Bahagyang tumawa si Jason. Pag-aari ko ang lugar na ito, Catherine. Oo nga pala, pag-aari mo ang lugar na ito. Mas sarcastic ang tawa ni Catherine ngayon at nakuha ni Jason iyon. Bakit, Catherine? Ayaw mo bang nandito ako? Nakataas ang kilay niya habang nakatingin sa mga mata ni Catherine. May nakita siyang kung ano sa mga mata nito na hindi niya mailarawan. Hindi naman. Hindi ba ito ang bahagi kung saan tinawag mo akong babaeng mababa ang lipad at pinalayas mo ako? Galit niyang tanong sa kalmado nitong personalidad. Kung yan ang gusto mo. Ngumisi si Jason at hinimas ang baba. Siyempre hindi. Hindi ka naman dapat maging ganito, Jason. Galit siya dahil minahal niya ito. Mahal niya ito. At ngayon ay umaarte ito na parang hindi siya nito tinapon sa lupa. Napakunot ang noon ni Jason. Like what, Catherine? Medyo tumaas ang tono nito, pero hindi siya natakot. Hindi ka na makakabalik sa buhay ko, Jason. Pagkatapos ng 5 taon, matapos akong akusahan ng panloloko. Huwag mo akong takutin. Gamit ang iyong malalim at sexing boses. Huwag kang umarte na hindi nangyari ang nangyari. Dahil doon, ay ipinulupot ni Jason ang kanyang braso sa maliit na frame ni Catherine at ngumisi. Sexy kong boses. At dumampi ang labi niya kay Catherine. Natagpuan ni Catherine ang sarili sa halik nito. Saglit na tumigil ang oras at ang tanging gumagalaw ay ang kanilang mga labi. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaan ang kanyang sarili na tamasahin ang isang dating pantasya hanggang sa sumagi sa isip niya ang mga alaala ng sakit na pinagdaanan niya. Natakot siya sa mangyayari. Takot siyang masaktan at makulong dito. Naghihintay si Darius sa kanya sa loob at sa halip ay nandito siya kasama si Jason. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa maskuladong dibdib nito at itinulak ito palayo sa kanya. Anong meron? Tanong nito sa kanya. Mababa ang boses nito at tila balisa ang tono. Ano sa tingin mo ang mali? Sagot niya kay Jason at hinayaan ang kanyang emosyon na manalo dito. Nagkamali si Jason sa pag-aakalang kaya niyang magnakaw ng halik dito. Tumalikod ito at lumayo sa kanya. Catherine, alam kong gusto mo ko at gusto kita. Jason, you had me. Kasal tayo. Pero tinapon mo ko. Wala kang karapatang bumalik ngayon. At sabihin kalimutan ko ang lahat ng sakit. Hindi binitawan ni Jason ang pulso niya.
Ngunit pilit siyang kumalas sa pagkakahawak nito. Bitawan mo ko. Tinitigan siya ni Jason. Pagkatapos, sa wakas ay bumitaw ito at pinayagan siyang maglakad palayo. Ang kanyang isip ay tumatakbo. Ang kanyang puso ay tumitibok. At si Darius ay nakaupo sa kanilang mesa, kung saan niya ito iniwan na nakikipag-usap sa isang kaibigan sa negosyo ni Jason, si Henry. Lumiwanag ang mukha nito nang makalapit siya. Catherine, saan ka nanggaling? Tanong nito sa kanya. Ngumiti siya pabalik at binigyan ito ng safe na sagot. Nagpahangin lang ako. Masyadong kulong ang lugar na ito at hindi ko na napigilan ng isang segundo. Ito ay katotohanan na halos maubusan siya ng hangin. Ngunit nakalimutan lang niyang banggitin si Jason. Oh, no problem. Aalis na tayo. Masyado nang late. Nakangiting hinawakan ni Darius ang kanyang kamay. Nagpaalam sila kay Henry at tumungo sa sasakyan. Siyempre gentleman si Darius. Inakay niya si Catherine papunta sa front door at bahagyang hinalikan sa pisngi na nag-iwan ng konting kiliti kay Catherine. Pagkatapos magpaalam, ay pinanood ni Catherine ang papalayong sasakyan. Nakaramdam siya na kakaiba sa kanyang loob. Tila nagigilty siya. Alam niya na sandaling dumampi ang labi ni Jason sa kanya, ay wala nang ibang lalaki para sa kanya. Pero hindi niya ito gusto. Gusto niya ang isang tulad ni Darius, na nagmamalasakit sa kanya. Tinatrato siya ng mabuti. Umakyat siya sa hagdan at dumiretso sa kanyang kwarto. Pagkatanggal ng kanyang damit at sapatos, ay isinuot niya ang isang pares ng panjama at humiga sa kama. At hinayaan niya ang kanyang katawan na magpahinga hanggang sa nakatulog siya. Ang bulwagan ay puno ng mga tao na may iba't ibang edad. At si Catherine ay isa sa pinakabata. Nagkikita-kita sila tuwing Sabado ng gabi. Umupo sila sa lumang upuan na tila ginagamit sa isang high school. Umupo sila sa isang bilog. Ito ang pang-apat na beses na pagpunta dito at pakiramdam niya ay handa na siya. Si Timothy ang pinuno niya. Blonde ang buhok nito at mahaba ang muka. Hindi ito kagwapuhan, pero may gininto ang puso. Kahit isang buwan pa lang niya itong nakikilala, nagsimulang maging komportable si Catherine dito. Ang grupo ay nag-umpisang magpakilala. Ito ang bahagi na iniiwasan ni Catherine. Hindi pa niya naipapakilala ng formal ang kanyang sarili. Umupo sila sa isang bilog na nakabukas. Isa-isang nagpakilala ang bawat isa. May handa pa bang magpakilala? Tinanong ni Timothy ang grupo at tumingin sa paligid ng bilog. Bahagyang nagtaas ng kamay si Catherine at bumaba ang mga mata nito sa kanya. Ang mainit na tingin ni Timothy ay umaliw kay Catherine habang siya ay nakatayo sa kanyang mga paa. Huminga siya ng malalim at inihanda ang sarili. Hello guys, ako nga pala si Catherine Gray. Kinakabahan niyang panimula. Ang grupo ay tumugon gaya ng dati. Hello Catherine. Namangha si Catherine kung paano bumati ang mga ito ng sabay-sabay. And I'm single mother. Nagsisimula pa lang ang pagtatapat niya. Nagkaroon ako ng anak na babae. 4 years and a half na ang nakalipas. Maganda siya at mabait. Sigurado akong proud ka sa kanya, Catherine. Ngumiti si Timothy sa kanya. Oo, pero hindi lang ako single mother. Pakiramdam niya ay nabubulunan siya nang mapagtantong lumabas siya sa isang bagay na hindi alam ng kahit na sino, kahit ang kanyang ina. Kinausap siya ni Timothy sa malumanay na tono. Go on, Catherine. Huminga si Catherine ng malalim. Isa akong single mother na may cancer. Nagpakawala siya ng isang buntong hininga. Tahimik ang kwarto. Tumingin siya sa mga ito. At nakita niya ang ekspresyon ng gulat at sakit sa mga mukha nito. Ako ay malapit nang mamatay. Meron na lang akong 8 buwan na natitira. Na-diagnose ako. 5 buwan na ang nakaraan. Nang pumunta ako
para sa tao ng pagsusuri ng dugo. At nakita doon na may cancer ako. Akala namin ay mababa lang ang dugo ko, kaya nawalan ako ng malay. Nagsagawa sila ng iba't ibang pagsusuri sa pag-aakalang nasira ang ligaments ko. Ngunit nakakita sila ng shadow at nakita nilang may cancer ako. Sinubukan ng mga doktor na gamutin ito. Ngunit ayaw tanggapin ng katawan ko ang paggagamot at lalo akong lumala. Walang ibang nakakaalam nito. Ngunit ngayon ay alam niyo na. Akala ko kakayanin ko itong mag-isa. Kaya nanatili muna ang anak ko sa mama ko ng ilang linggo. Ang paaralan ay eksaktong nakabakasyon. At ang anak ko ay dapat na bumalik na bukas. Napakasakit ng nararamdaman ko pagkatapos ng pagpapagamot. At hindi ko na ito maitatago magpakailanman. Pagkatapos ay tumama sa kanya ang emosyonal na epekto ng pag-amin niya. Siya ay mamamatay na. Balang araw ay mawawala ng ina ang kanyang anak. At tiyak na wala itong ama. Naramdaman niya ang brasong pumulupot sa kanya at may nag-abot sa kanya ng tissue. Bumaba ang tingin niya dito at hinawakan ang kanyang pisngi. Doon niya napagtanto na umiiyak siya at sa kanya napagtanto na kailangan niya ng plano. Siya mismo ang umamin na maikli na ang buhay niya. Kaya anong gagawin niya sa kanyang anak? At paano niya ito sasabihin sa kanyang mga kaibigan at pamilya? Kinabukasan ay pumasok si Catherine sa trabaho. At nang lumiko siya sa kanyang cubicle, ay nadatnan niya si Jason na nakatayo doon. Ngumiti siya dito bago umupo. Hello Jason, anong maitutulong ko? Malamig at matamis ang boses niya. Nagulat ito sa inasal niya. Ang kawalan niya ng puot kay Jason ay nakapagpabigla dito. Gusto kong malaman kung bakit ngayon lang ako nakatanggap ng sulat mula sa aking private investigator na nagsasabing may anak ka. Biglang nawala ang saya sa mukha ni Catherine. Hindi ko alam kung ano ang pinagsasasabi mo, Jason. Nag-hire ako ng private investigator para alamin ang nakaraan mo pagkatapos nating maghiwalay at mabuting hinukay ko iyon. Pulang-pula ang mukha ni Jason sa galit at naramdaman ni Catherine ang matatalim na mga matang nakatingin sa kanya. Tumingin siya sa paligid ng opisina at nakita niyang nakatingin ang mga tao sa kanila. Pag-usapan natin ito sa isang pribadong lugar. Nanginginig ang boses ni Catherine. Mabuti na lang at pumayag ito. Dinala niya si Jason sa conference room kung saan sila nagmi-meeting. Nang maisara ang pinto, ay hinarap ni Jason si Catherine. Bakit hindi mo sinabi na may anak ako? Matalas at diretso ang tanong niya. There's not much to do. Thank you guys for listening and watching. Is thinking about you.